guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day! Kamusta kayo? RJYC Vlog here. So, pag-usapan uli natin yung mga nangyayaring kalokohan at mga fake news na ginagawa nitong si Bangag. Alam nyo ba, ayoko na sanang patulan or pansinin yung mga kasinungalingan nitong si Bangag. Kasi lang minsan, wala lang, bored tayo. So, papatulan natin yung kanyang mga fake news. Kasi meron akong nakitang survey, I think Okta yata to, na sabi, dumadami na daw yung mga pro-BBM. Nasa around 38%. Tapos, kay Bibi Sara, is 18% lang. Yun daw ang kanilang survey. Tumaas yung sa survey nitong si Okta, tapos si BP Sara is around 18%, si Bangag is around 38%. Ang nakakatawa kasi dito, paano nakukuhang lokohin at mag-fake news nitong mga survey sa ganitong mga klaseng surveys at katotohanan? Diba, inisip ko paano nila nagagawang gawin yan ng harap-harapan, samantalang kitang-kita naman sa actions ng mga Filipinos na hindi na sila natutuwa kay BBM. Nakita nyo ba yung mga post doon sa mga pinagsasabi nitong si BBM na ultimo, mga tao ay ayaw na sa kanya? Bakit kanyo? 777,000 ang tumatawa. Ang nangyayari, nagiging kengkoy na si Bangag. Nagiging katawa-tawa na siya. Akalain mo yung 777K, I mean, 1,000 people and human beings ang tumatawa lang sa kanya, sa mga pinagsasabi niya at sa mga ginagawa niya. Ibig sabihin, wala na naniniwala sa kanya. So, bakit itong mga tao na to sa surveys ng Okta ay sasabihin na madami na daw at tumaas daw ang naniniwala at ang rating ni Bangag. Inisip ko, paano nyo nagagawang lokohin ang taong bayan ng paulit-ulit na obvious naman na ayaw na sa kanya ng taong bayan? Like how? Paano kayo, saan nyo kinukuha yung kakapalan ng mukha para gawin yan ng paulit-ulit? Kaya natatawa na lang ako dito sa Okta Okta nga, ganun. Parang, ay, Okta nga. Parang ganun. Natatawa ako kasi paano nyo nasisikmurang manloko ng kapwa nyo. Yun. Kasi 'di ba paulit-ulit na nga silang nanloloko. Isipin nyo yung about sa yung about sa buy cam is scam. Pera ng taong bayan, ninanakaw nyo na nga. Pati ba naman yung ratings? Pati ba naman yung katotohanan kung tumataas ba o bumababa yung pagkagusto ng tao kay Bangag? Nanakawin nyo pa rin? Hindi nyo pa rin kayang maging patas? Like, alam nyo ba, sa panahon ni Bangag, uso talaga ang mga kriminal? Ang mga kriminal, sila yung boss, sila yung siga, sila yung may karapatang gawin lahat ng gusto nilang gawin. Sa panahon ni Bangag yan. Ang mga mandaraya, mandurugas at magnanakaw, usong-uso. Ang mga nambubuli, nambabastos, walang pakialam sa mga legalidad at walang pakialam sa batas, sa panahon din ni Bangag yan. Lahat ng mga kalokohan na umuusbong ngayon sa bansang Pilipinas, sa panahon ni Bangag nangyayari. Kasi isipin nyo, sa panahon ni PRRD noon, hindi ka pwedeng magloko. Hindi ka pwedeng manloko ng kapwa mo dahil yari ka kay PRRD, tatanggalin ka niya. Hindi ka pwedeng mambuli, hindi ubra yung mga tanimbala na yan at kung ano-ano pang tinatanim nila sa airport. Matatanggalan ka ng trabaho kasi ayaw ni PRRD nang aabuso. Ayaw ni PRRD nang lumalabag ka sa batas. Ang daming tinanggal ni PRRD na masasamang ugali at masasamang tao na nakaupo sa posisyon sa gobyerno. Nilimas niya lahat yan. Tapos,
naaawa nga kami sa kanya kasi akalain mo halos lahat ng mga nasa drug, related sa drugs at gumagawa ng kalokohan about sa drugs ay nasa kapulisan. Pero tinanggal niya yung mga yan. Nilinis niya uli. Nilinis niya ang kapulisan. Tapos anong nangyayari ngayon? Wala na. Ang mga kapulisan, kung hindi mga ob-ob, mga mangmang, mga nagpapauto, kahit anong ipagawa sa kanila, kahit labag na sa batas, gagawin nila. Kasi nga, sa panahon ni Bangag, hindi pwedeng maging mabuting tao. Kailangan mapang-abuso ka. Kailangan magnanakaw ka. Kailangan gumagawa ka ng masama. Kasi yan ang mga bida ngayon sa panahon ni Bangag. Let's just face the truth because that is what is happening right now. Nakita nyo ba yung mga humihit-hit nang binibidyo pa nila yung sarili nila? Yung mga nagbabangag? Ganun. Yan ang mga bida ngayon sa panahon ni Bangag. Kailangan maging masama kang tao para ikaw ay karapat dapat na mabuhay. Yan ngayon ang pinoprotektahan ng Bangag admin. Nakakalungkot pero it's really happening. It's really happening na kailangan masamang tao ka, kailangan magnanakaw ka, kailangan mapang-abuso ka, bully ka. Yan ang mga uso ngayon sa panahon ni Bangag. Huwag na tayong maglokohan. Tingnan nyo na lang sa Tuwadcom, sa Tridorcom, anong ginagawa nila? Sinasagkaan nila yung freedom of speech ng mga taong nagsasalita. Hindi ka pwedeng magsalita, hindi mo sila pwedeng punahin dahil napipikon sila, o di ba? Pero sila pwede silang mambuli at mangbastos ng mga resource person at magpakulong ng walang kalaban-laban. Ganyan sa Bangag admin. Kaya tingnan nyo, piliin nyo na lang. Sa Bangag admin, kailangan masamang tao ka, nangaabuso ka, fake news ka, adik ka, magnanakaw ka, pumapatay ka ng nilalang, ng gugurgur ka, at kung ano-ano pang kasamaan. Yan ang bida ngayon sa panahon ni Bangag. Sa panahon ni kriminal ka, hindi ka uubra sa mundo. Tatanggalin ka niya sa posisyon kapag abusado ka. So, dyan nyo na lang tignan kung ano yung sinasabi kong dapat na reason kung bakit minamahal ng tao si PRRD at bakit kinamumuhian ng taong bayan itong si Bangag. Okay? Dyan nyo na lang tignan. Huwag sa rating na nagpapabayad. Dahil nakakatawa yung mga ratings ng oktangan na yan. Hindi ang katotohanan. Kahit yung SWS, So, yun lang naman. Okay, bye-bye.